Magandang araw mga Kapilipinas. Ito po tayo ngayon sa isa na namang mainit na panahon or umaga ng Martes. At ang nakikita po ninyo ay iba't ibang bagay na nandito sa harapan ko po. May pagkain, may papel, gulay, pagkain po. Ang pag-uusapan po natin ay medyo may kaugnayan doon sa short video ko. I'll be using Taglish. Short video ko about tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Una ko munang ipapakita sa inyo ay itong tinapay, pansit, may tokwa po yan na pritong tokwa, may kalamansi, at may gulay, dahon, alugbati po ang tawag dito sa amin sa Mindanao, Bisaya, at meron po ritong kopya ng water bill. Sabi nga nila sa balita rin sa mainstream media, patuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Meron nga daw rollback, nagbababa sila ng presyo. So sana rin magbababa ng presyo yung mga bilihin. 'Di ba? Dati kasi itong tinapay na to 20 lang to eh. Ngayon it's 25 pesos. And then the most affordable item that you can find here in front of me is this pansit. It's 20 pesos na merong libreng kalamansi. At kung sino man yung mahilig mamalengke, kung sino man yung nauutusan na pumunta ng palengke or talipapa, ang kalamansi ay may presyo na rin na medyo mahal kasi para na rin siyang 1 piso bawat isa. Dati murang-mura niyan, makakabili ka ng 5 piso, sobrang dami na. Itong alugbate, mura naman din yan, 10 piso. Yung medyo mahal yung dahon ng kangkong 15 na. At itong water bill, pakita ko sa inyo, that was last year, November 2023. It was only our minimum charge for 2 persons. Now it's 200 plus. I don't have the copy. Yeah, I have the copy. See, it's 200 plus. See the difference? If my memory serves me right, the bill, the charge for this water bill started to increase in January, if I'm not mistaken. Right? Nagsimula magtaas nung panahon ng Enero. The minimum charge has basically increased. So, ibig sabihin yan, kasi syempre, nagtaas yung presyo ng gasolina, nagtataas din yung presyo ng mga bilihin, nagtataas din sila. At ano ang nangyayari kapag merong rollback na tinatawag? O kaya pag bumaba yung presyo ng gasolina, bakit hindi rin nagbababa ng presyo ng mga bilihin? Naging ganun na, steady na, parang pamasahe. Ang pamasahe sa jeepney, kapag nagtaas, kapag bumaba, kapag nagtaas, tuloy-tuloy na yan, tataas hanggang sa darating ng mga panahon. Pero kung may rollback, kasi sabi nila nakabase raw yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pag may rollback yung gasolina, hindi na bumabalik sa dating presyo. Are we fooled? Niloloko pa rin ba tayo? Although naman, siguro halata naman, malina naman na niloloko pa rin tayo ng kung sino man yung nasa posisyon, yung sino man sila na nasa posisyon na merong kapangyarihan. Sino yung kawawa rito? Tayo mga nasa laylayan, mga ordinaryong mamamayang Pilipino yung apektado rito. At anong ibig sabihin nun? One thing is for sure is they are becoming richer and richer. Yumaman, yumayaman at yumayaman sila. Tayo naman mga ordinaryong Pilipino, mas lalong ginigipit.
ginigipit ng ginigipit. Kasi syempre, nagtataasan yung presyo ng mga bilihin, nagtataas din yung buwis na kinakaltas sa atin sa bawat Pilipino. Ang kawawa talaga ay yung mga kinakaltasan ng buwis. Ang tanong naman na iba pa, ang karagdagang katanungan, may nakikita ba ang taong bayan? May nakikita ba ang bawat Pilipino na magaganda na pinaglalaanan ng mga kinakaltas na buwis sa atin? Alam nyo, mga ka-Pilipinas, hindi man, you don't even have to care about this, because I know one of the reasons why you don't have to care about this is because your time is spent to work. Mas importante sa inyo maghanap buhay kaysa yung mangialam na lang kung ano yung mga nangyayari sa bayan, sa bansa, sa Pilipinas. Pero isipin nyo pagdating ng payslip, oras ng sahuran, ang laki-laki ng tax kapag malaki yung sahod mo. Malaki yung kinakaltas sa buwan ng contribution. Pero ni isa sa kanila walang nagpapaliwanag. Ito, nasabi ko na to dun sa short video ko. Posibleng sabihin ng mga ahensya na yan na, sige, you visit our website and you check. There's announcement, there's a memo. Hindi ba pwedeng, you can use the social media right now. So hanggang ngayon ang Pilipinas nasa mababa pa rin. Nasaan ang teknolohiya? Yun nga ang tanong, nasaan, paano ginagastos ang buwis na kinakaltas sa bawat Pilipino? Bawat Pilipino po kinakaltasan na, kahit yung bata na nasa sipanapupunan ng isang ina, nagbabayad na po ng buwis. Kasi yung isang ina na bibili or bumibili ng gamit pambata, pag tinignan nyo yung resibo, meron na yung tax. Kahit doon bibili ang magulang sa yung mga sa gilid na nagtitinda na walang resibong na ibibigay. Mga laruan, mga damit na pambata, ganyan, walang resibong binibigay, 'di ba? Yung sa mga gilid-gilid. Walang resibong na ibibigay. But that seller has to pay for the tax. So, nagdadagdag sila ng presyo doon sa isang bagay o gamit na binibili ng isang buntis na ina, ng isang buntis. Correct or wrong? Is it correct or wrong? So, bawat Pilipinong kinakaltasan ng buwis, lahat kinakaltas dito. Kaya nga maraming mga Pilipino tuwang-tuwa kapag may libre. Kasi bawat galaw dito sa Pilipinas, bawat galaw rito sa Pilipinas, may bayad. Maliban na lang kung nasa probinsya ka. Pwedeng may libre ka, magtanim ka lang dyan, libre. Pero pag nasa city ka, you have to buy everything. Right? Of course, you have friends. Pwede ka naman mamburaot. A freeloader. Ibang usapan naman yun. Pero, I know you're busy with your work, but you have to be alert. Filipinos, ka-Pilipinas, maging alerto, maging matibay, maging matatag po. Gamitin ang ating brain cells to who to select to vote for the right leader, not politician. Choose a leader, a good one, please. Kasi this is very alarming. Nagtaasan yung presyo ng mga bilihin, nagtaasan, pero ang sahod tumaas ba? You have to ask yourself, why is this happening? Why is this always happening in the Philippines? Naungusan na tayo ng bansang Vietnam. I was there in Vietnam years back. 2018, I guess. I was there. Ang ganda ng Vietnam. Ho Chi Minh City pa lang yung napuntahan ko. Pero malinis, maganda. You will see police everywhere. In every corner of the street, you will see police. Safe ang lugar nila. Ngayon, naranasan ko lang dito sa Pilipinas yung safety when I was young. But still, during the night, I have to stay at home inside the house because still it's unsafe. Pero
A little bit, because it's in the province and we know each other. Dito naranasan ko, kasi dito ako nag-aral sa Manila, naranasan ko yung safety nung panahon ni FPRRD. But now, ang katanungan ko, kukonti na lang ba ang kumukuha ng criminology na kurso? Kukonti na lang ba ang mga pulis? Nasaan ang mga pulis? Bakit? Anong nangyayari sa kanila? So, ito yung katanungan ko, bakit? At paano ginagastos ang buwis na kinakata sa bawat Pilipino? Mga ka-Pilipinas, sa susunod po uli, I gonna see you all again, and God bless the Philippines. Thank you so much.